Buntag, Pastor Christian. May buntag, Pastor Jose. May buntag sa atong mga suking tigpaminaw diya sa 107.9 Big FM and also sa atong mga live viewers sa Jose Gara Letters. May buntag kaninyo. If gusto mo nga mag-greet mo online, you can comment your greetings para mag-greet po tamo, no? By the way, mga kaigsunan ko, kuyog day nako ako ang buutan kayo nga kauban sa buhat diya sa pag-alagad sa simbahan ni Ginoong Jesus, si Pastor Christian, no? Usa ka madasigon, a very faithful servant nga makaingod ko nga ang nagpamuhat sa iyang kinabuhi mo gid ang balang spirito, no? And also pud katong sa mga kuyog po nako last time kay bason mo kayo mo siya ramoy. No? kami tanan, no? Nilipilali mo matag sa'yo. Okay, so yeah, before tayo mag-start, ako sa i-greet ang atong mga kaigsunan nga ng lantaw karon sa online. We have Brother Jericho Hersol of Bais and also Sis Elma Igot. And also we have viewers pa pod, no, nga kanang nang lantaw karon. You can comment your greetings, no, para at least let me check daw the reviews ako. No, so nindot kay mga igsoon nga sa sayos kabuntagon, especially on the first day of the week, Monday, magahisgot ta og pulong sa Dios, no? Kaya sayod ta nga ang pulong sa Dios usa kini ka iwag matud pa sa Salmo, usa kini ka iwag, or your word is like a lamp. So pamingkang iwag maghatag kanimo og kahayag. So sa mga desisyon sa imong mga kinabuhi, nagi kalinaw na jud kahayag nga imong makita, makabulo ka kung say lakwan, unsay likayan, unsay buhaton, unsay dili buhaton, kay nakita man nimo ang kuan, ang imong palibot kay tungod nakadungog kag pulong sa Dios, silbing kahayag sa imuhang pagdesisyon, no? So karong butaga, Pastor Christian, magahisgot ta og kuan kana ganing, di ba, nasa ito Pastor Christian nga sa atong paglakaw aning kalibutan na nagkinahanglan man gyud tag panabang sa atong Ginoo sa. Amen. Amen. So sa diyang mga tag panabang niya, nagi mga times nga makain ka nga murag wala pa may naabot nga tabang. Basta na save na gitog address. Para pag di-order ka sa Shopee ba og sa Lazada nga murag pa man jud ni naabot basta sa pang address. No? So sama pod sa ato ang kuan, ato ang pagpangayo sa Ginoo og tabang, usahay makaingon pud ta nga kining dugay laging naabot, no? Dugay naabot nga naman ning dugay naabot. So ako pa day greet dia ang atong igsuunan nga bag-o lang gini siyang nanganak, no? Sis Flora May Labe nga nakaron sa, I think this is in Palali. Oo, Palali. Palali. No, usanis mga Bible studyhan. Sa mga tao, sa mga kaigsunan namo diya nga namati, if ganahan mo og Bible study, lahi pod og pinasahi pod og mensahe pag Bible study. So you can contact us, you can contact me directly if ganahan mo Bible study. Always remember, mga kaigsunan ko, importante nang naatay madunggan nga pulong sa Dios, kay silbi ra pod nga natig istoryahan ita sa Dios. Amen. Nindot man ang muampo ta, pero nindot po nang maminot og pulong sa Dios, kay silbing ang Dios ni balik og sulti nga ri kanato. Kumuampo ta, padulong ta, ang communication is gikan nimo padulong sa Dios. Pero kung mamati kag pulong sa Dios, ang communication gikan sa Dios padulong kanimo. So nanagid siya kuan, give and take of information, no? Di po ka makabuild og relasyon sa Dios, no? Anyways, so sa diyang natay mga pangayoon, Pastor Christian, nagi mga times nga dili pa ihatag. So muna ang title sa ato ang pulong karon is God Withholds, no? Ang Dios magapugong pagyud, no? Amen. No, kung kita mo pugong ta, ang Diyos mo pugong pod. Pero po siya gawin, Pastor Christian, baka pantay ka ng manarbaho ka ding naay ka nang itawag og withholding tax. No? Mga withholding tax, no? So napoy times nga ang Diyos mo withhold. So at least karong buntaga ato ang isgutan nganong i-withhold man sa Diyos ang imong mga gipang ampo diya kaniya. This is a very kuan kayo ni siya kanang
most of us makarelate gud ta ani. Kay nasayod ta nga nagito yung mga pag-ampo nga wala pa pud gi hatag sa Ginoo nato, no? Na yung mga kailan nato nga wala pa yung mga anak, no? Ano mang wala pa may mga anak. Kay tungod gi-withhold pa sa Dios, no? Na po yung mga tao nga nangita og trabaho, wala pa po yung trabaho. Na yung uban nga gusto mo eskwela, wala pa ka eskwela. Na yung uban nga gustong makarelasyon. Wala pa po yung karelasyon, no? Nagkantang mga gipangayon sa Ginoo, no? Di mata pare-pare good og kuan kanang level of kanang desires na uban nga ganahan na dayon kita dili pa pud ta may gani ko ani kay wala pa ko nabot sa punto Pastor Christian nga marabag nagkinahanglan gyud ba na bang ipasabot pa ko sa Ginoo ba nga it's okay nga for the meantime single pa pud ta, no? Ano nabot man ta nang mga kaigsonan ko wala gyud ko gibag dungog-dungugan kaning tanan ko nagyabunga lagi sa to ang pulong karong buntagan. Yes, Pastor Christian kay kuha naman niya siya. May Ivan Ara naman niya siya, no? Sige, so ang atong kuan karon main verse, ang atong pagkakuan og bersikulo karong buntaga is taken from the book of Psalms chapter 37 verse 4. Ato kaning pagabasahon or pagabasahon kini ni Pastor Christian sa English o sa Cebuano. Nag-ingon diri sa Psalms 37:4, "Take delight in the Lord, and He will give you your heart's desire." Sa Cebuano nag-ingon diri, "Pangita ang imong kalipay diya sa Ginoo, ug ihatag niya kanimo ang imong gipangandoy." So, before day hatag sa Ginoo ang imong gipangandoy, napay premise, napay kinahanglan nimong buhaton. Unsa may imong kinahanglan buhaton? Pangitaa ang imong kalipay diha sa Ginoo. So, inani ha, you have to take note mga kaigsunan ko kay bason matingala mo bang ano na yung mga tao nga sa dihang nagampo ay sa dihang naslay gusto na dawat nila niya. Wala gislay dili ka makita nila nga mo simba, dili ka makita nila nga mo ampo. Murag nabati nimo ba nga murag sa gulay connection sa Ginoo. Always remember mga igsoon nga napoy mga times nga ihatag sa Ginoo ang mga butang nga imong gikinahanglan, not directly because na kay connection niya, but because nagita sa Ginoo nga ready ka na may manginana ka na bang andam na ka ba, because it doesn't really harm you. And the second one is naapoy mga times nga dili gyud ang Ginoo mo nihatag sa imong mga gipangandoy, kundi ang nihatag is ang adversary. Kung gani kong adversary kanang ang yawa ba, no? Kay matod man gud sa Juan 10:10 basta natingala mo nga mohatag pud ang yawa pastor og mga gipangandoy. Oo, okay. Ang yawa man gud mga kaigsunan ko matod pa sa Juan 10:10 si Ginoong Hesus mo ingon ani, ingon si Ginoong Hesus nga ang kawatan miari haron pagkawat. So ang kawatan niya gisgutan dia is ang yawa. So kung nangawat ang yawa niya naa diri laing tawo petan ikaw nangandoy karon ana ding gihatag sa Ginoo ding gikawat. So pagkawat niya kung kinsa mo niampo niya sa yawa, ang yawa mohatag po na dito sa nagampo niya or walay relasyon sa Dios, no? Kay kung makitan sa yawa nga ay kaning tawhana or kaning bayhana nang okay ra man ninyang walay relasyon sa Dios, basta kay importante wala siya relasyon sa Dios, akong ihatag ang mga gigusto niya. So inana ba pastor ba ang importante lang sa yawa nga ang imuhang focus, ang imong concentration wala sa Dios. So I'm gonna give you everything you need, I'm gonna give everything you want, pero ayaw gyud og focus sa Dios, no? Murag ang distraction sa yawa ba is ang imong mga panginahanglan, ang imong mga gusto mo nang iyang ihatag. So katong iyang gikawat gikan sa laing tawo, iyang ihatag adtong tawhana, no? So mo na say kuan mga igsoon usa sa atong mga masabtan ba nganong na yung mga tao nga wala man tanis sila relationship sa Dios pero ngano mang natagaan sila tungod kay naay lain nga naghatag. So sa atong main verse karon pastor, mga kaigsunan namo diya sa kahanginan, nay duha ka illumination or nay duha ka pagpasabot nga pwede natong makuha ani nga verse, because actually ako po ni siyang gigamit nga verse katong
how to receive your heart's desires. Kaning nga verse. Karon ato siyang gamiton sa God withholds. No? So, ang first illumination is God will give what you asked from Him. No? Ang ihatag sa Dios ang imong gipangayo diha kaniya. No? Ikaduhang illumination, God will give you what you want to ask from Him. Unsa may nakalahi aron? Ang una ha, God, ang Dios maghatag sa imong gipangayo diha kaniya. Ang ikaduhang illumination, ang Dios mohatag sa unsay gusto nimong pangayoon diha kaniya. So kani ikaduhang illumination, pastor, inani ni siya. Wala pa kabulon sa imong pangayoon sa Ginoo. So sa dihang makakita kasi imong kalipay diha sa Ginoo, iya kang tagaan og desires nga mo desire dito niya. So iya kang tagaan og kasing-kasing nga mangayo dito niya. Oh. No? So God gives what is good for you because He loves you. And in the same way, He withholds because He loves you the same. So, no? Ang Dios mohatag kanimo kay nigugma siya. Pero napoy times na niya ihatag kay nigugma po siya nimo. I always remember that mga igsoon nga dili pasabot nga kanang wala gihatag sa Ginoo ni may mong gipangayo niya. Wala na kanya gigugma kanya. Because maybe you are not ready for that certain thing. Nato na pag-iisgutan karon, we have 3 points dere. 3 points nga to ang pag-iisgutan. Nganong i-withhold sa Ginoo imong panggipangayo. Ay no daghan tang namati karon diya nga gibati sila ba og kana ganing dugi-dugi naman ko na ngayon pero wala pa. Sultihan ta maigsuon na ako'y tulo ka punto karon nga itudlo kaninyo nganong wala paghihatag sa Dios ang imong manggipangayo. Again ha, sa diyang wala pa niya gihatag tungod kay nahigugma gihapon siya nimo. Kumuhatag siya, nahigugma siya nimo, kung wala niya gihatag, nahigugma gihapon siya nimo. Amen. Okay, before tayo mapadayon sa 3 points, ito sa shout out, grabe, maram dyan siya kung ano live streaming. Ito sa i-greet ang atong mga kaigsunan, we have Echo Israel, may buntag Echo Israel. We have also, ako ang Ian, Ma'am Junessa Garcia. She's now watching. Good morning, ma'am. Okay, so our first point, ani, is because your hands are full. Nganong dili pa ihatag sa Dios kanimo ang imong gipangayo kay tungod daghan pa kay kang gigunitan niya pag ihatag sa Ginoo mataktak ra niya kay daghan makang gigunitan. Store. No? So, mo na siya unang punto nganong dili pa niya ihatag. Ikaduhang punto, because you must give cheerfully. Inani ba, pastor, nga namang mohatag ang Ginoo nimo kay tungod makitaan sa Ginoo sa imong kinabuhi nga ikaw pod nahimo po kang channel para mohatag sa uban. Because unsaon man pagkaingon sa mga tawo nga ay kaning tawhana nagyo ni siya Dios sa iyang kinabuhi kung sa imong kinabuhi daluon pod ka. No? So the reason iya kang tagan-ana because ikaw mo'y mopakita sa mga tawo nga wala mituog Dios nga pinaagi sa imong kinabuhi makahatag ka kay tungod ang Dios namuhat sa imong kinabuhi. So pag dili makita sa Dios nga dili ka pud muhatag sa uban, di sa nako ihatag kay mahitabo nga ang gusto mo sa Dios, pastor, mo gining kasi sa Dios. Dili lang ikaw mo'y magbenepisyo sa iyahang mga nindot nga plano, kun dili ang mga tawo po sa imong palibot. No? Amen. Amen. Na para bagay ni pastor. At di nata mo layo nga example. Nga naman tang mo give time in preaching the gospel, in teaching the word. Kaya dito gusto nga kita rin maka-benefit. Kaya dili raman kita ang gigugma sa Dios. Amen. No? I don't believe in other principle or mantra ning kalibutan nga nay mga dito nga kami ray maluwas. Di ko mutuana. Kaya wala joy gingon sa Biblia nga naray specific nga pundok ang luwason sa Dios. Because in John 3:16, for God so loved the world. Gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan. The reason nga nung mga taong dili ma-appeal sa paghari sa Dios, not because God doesn't want them. Ay gunauna niyo yung mga igsoon nga ni mga taong dili ma-appeal sa paghari sa Dios kay tungod ang Dios di gusto nila. Dili sila ma-appeal sa paghari sa Dios because they intentionally reject God. Kay bisan pag ganahan ang Dios nga ma-appeal kasi yung paghari, kung di ka mo pili niya, pastor, di man gud siya mamugos. Di man siya pare aning mga tao sa nga pugson ta. No? Dili mamugos ang Dios. God loves us so much that He doesn't want to force us in one way or another. No? Pero
I tell you, if imo siyang pilion, sultihan di ka, indot kayo mong kinabuhi. I don't know, I cannot speak about this if mismo ako wala na ako na nadabati. No? Mismo ako wala na ako na nadawat ng kalipay nga ug katagbawan nga makaingon jud ko nga I cannot search this anywhere. I can only find this in God. No? And ikatulong punto, dili ko mo pa din nato kay may mutang emotional nato nga part. Ma-teacher siyang nato nga part. Ikatulong punto. Kano man dili hatag sa Dios because your motives aren't right. Na kay mga motibo nga dili pa sakto. Say pa imong mga motibo sa kinabuhi. Maybe nakigipangayo pero kanay imong gipangayo ang imong motibo di ay is ill motives, no? Lord, ganahan ko makakar Lord kay kung makakar ko Lord ako jutong das magantong akong silingan nga wagay kuan. Nanya kung tagaan kas Ginoo ana, apil na sa Ginoo sa imong kuan. Pagka walay wangod, no? Apil na ang Ginoo. So sometimes iliyatag sa Dios kay imong mga motibos pagpangayo sa iyo. Munang si David, makasabot siya kong David, ganyan na si David, Pastor Christian or mga igsona mo diya nga namati. Mano gutos David or si Haring David. Nga, search my heart, O Lord. Tanawa ang akong kasing-kasing, Lord, kung napabay mga butang diri nga wala nimo ikalipay, no? Usas mga pag-ampo biya man ako na Pastor Christian. Kana bang I always ask God nga kay naman guy mga times Pastor Christian whether we like it or not na mga times nga natay mga kinaiya nga wala ta kabantay pero sus klaro kay Ginoo ni siya. Sus wa jud ni siya kabantay sa iyang kuan. Munang usa sa aton mga pag-ampo dapat Ginoo kung say mga butang nga wala nimo gustuhi sa akong kinabuhi. Wa kini. Kinahanglan imo pa nang iampo Pastor Christian kay dili gusto ang Dios nga mukuha lang nga wala siya pananghid. Yes, sultihan ko Pastor Christian or mga igsoon na kung namati karon diya sa radio. Gusto nga Dios sa manindot imong kinabuhi pero dili siya gusto nga pugson kaniya. Gusto niya nga kanang ikaw imuhang kabubuton. Pastor Christian, before tabo padayon sa point by point, usay mo masulti so far sa atong mga reflection so far? Sa akong masulti Pastor say nga sa diya day nga mangayo kag bisag unsa unya wala na tunong, no? May mo siya nga mabot ang time nga moro pa makaguba sa atong kinabuhi. O mo na nga naipaagi ang Dios nga dili sa niya ihatag ang atong mga gipangayo kay tungod kay dili pataandam. O usapod na sa akong nakatunan is kanang sa diya nga puno kay imuhang kamot, so dili kadawat sa ihatag sa amahan, so kinalanta mo hatag pud sa uban. Mara ta Pastor? Okay, no? Sige. Ato nang ibahin-bahin, no? Ato ta sa pinakaunang punto. Nganong i-withhold man sa Dios ang imuhang mga gusto, imong mga pangaya. Kay tungod ang imong kamot puno pa, no? So pag iyang ihatag, magtawas-awas. So atong kanang reference verse is taken from the book of John chapter 8 verses 31 to 32. Babasahi Pastor sa English ug sa Cebuano. Nigingon diri says Jesus said to people who believe in him, you are truly my disciples if you remain faithful to my teachings, and you will know the truth, and the truth will set you free. Ningon diri sa Juan 8:32 abot 31 abot og 32, ningon diri sa Cebuano. Unya miingon si Jesus sa mga Hudiyo nga mituo kaniya, kung magpadayon kamo sa pagtuman sa akong mga gitudlo, tinuod gayud nga kamo akong mga tinun-an. Masayran ninyo ang kamatuoran o ang kamatuoran mao ang maghatag kaninyo og kagawasan. Okay. So anong mo man natong reference verse sa first point natong because your hands are full. Because there are teachings that we learn from this world and we follow that it was not from God. There are
these are the things that you are holding at the moment, that God withholds something because your hands are still full. Na yung mga butang aning kalibutan na Pastor Christian nga imo na antiguhan nga nakita sa Dios nga kinanglan imo na siyang buyan. Imo na siyang i-let go. Kay kung dili nimo na siya i-let go, puno pa imong kamot. So mo na di pa nako mahatag. No? Nga naman tang makaingon nga kinanglan imo na siyang i-let go, kinanglan imo na siyang buyan. Kay even in the book of John chapter 15 verse 2, ingon diri nga He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and He prunes the branches that do not bear fruit, so they will produce even more. Sa buwan pa, Juan 15:2, ang akong mga sanga nga dili mamunga putlo niya, ug ang matag sanga nga mamunga pulongan niya aron mamunga pagayud og daghan. So unsa may pasabutan ning putlon, so kwaon. So in order for a certain branch nga mamunga siya, kinanglan na ay mga parts nga kwaon. So samara po na nga, in order for God to give you something, kinanglan na yung mga butang nga imong i-let go. Buhian. For example, naatay ka na mga minyo ron nga, ganan silang mga kanang magkaanak, no? Na yung mga minyo ron. O sanas mga ganahan nga ipasabot na ko ba nga if nakita nimo nga dili pa uyon or dili pa mo magkasinabot kay sa imong bana nya wala pa mo'y anak or let's say butang nato kung di pa nimo kayang i-handle ang mga batasan ninyong duwa sa imong bana ug ikaw nga asawa mo na Ginoo kung tagaan ta mong anak another na po na nimong sagubangon. So kinanglan kanang inyong mga batasan padaan inyo na nang isatol. Kay muhatag ra niya ko dinyong anak niya baso ninyong anak mo ra niya mo'y mahimong mudawat sa mga frustration sa inyong ginabuhi sa imong away o di ang anak nimo mo'y madalahig, di ba? Or mga imong anak niya wala pa may stable job. O di ba? Lisod kayo ron. Galisod pag gani imong duwa og kanang kanang lakaw sa aning kinabuhian niya wala pa may stable job so dili pa pud angay kay mamahimo na siyang bugat, mamahimo na siyang ikadaot ninyo sa unan. So sometimes God withholds because He loves you. I did not even say nga wala gihatag sa Ginoo kay kanang tungod wala siya nahigugma nimo, nahigugma siya nimo, no? God removes so that we can bear fruit. Diya sa pagtangtang kasagaran dili sayon diri kanato pero nasayod siya nga ikaayo og ikapamunga ni nimo sa unahan. Amen. Di ba? Pagtangtangan bitaw ta pastor og mga gusto nato pastor sakit biya pastor. Sakit because not dili siya sakit dili because gusto nato ng mga butanga but because naanad ta nga nana ba. May nanay ba pastor? Na yung mga relationship bisag ako I'm not gonna lie on this. In my previous lives akong kinabuhi like 3 years ago, I had a lot of relationship. No, nako yung mga relationship kini adto nga bisag nabantayan ako nga dili nako ganahan pero nganong dili nako kayong buyan. Nga naman kay naanad ko nga naa sila. Manubag na attach nimo ba nga naa sila ba nga bisag wala na diya ang gugma, wala na diya ang nindot nga relasyon pero dili nimo sila ma-let go because naanad ka nga naa sila. So mo nang mga butang pastor nga i-let go dapat nato. Kay nga naman tungod kay dili man ta makapamunga sa unahan. Prinsipyo man guna sa Dios pastor. Amen. No? Sakto biya nang taganon ta ti kaunak niya. Puno pa man imong kamot. Taganon ta ti bagong teachings. Nya imo pa magigamit ang mga teachings aning kalibutana. So I still have to withhold on this. No? Saya na jud kayo yung mga igsoon ko nga namati karon saya na kayo ang pamagi sa Dios. We just gotta have to trust on Him. Mo nang Bible Pastor Christian nga. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Amen. Because our own understanding is limited, but the understanding and the plans of the Lord is limitless. Gusto kang makita nimo ang pamuhat sa Dios nga walay pagpugong-pugong,
salig sa Dios sa tibuok nimong kasing-kasing. Amen. Basa diya, Pastor, sa Salmo 37, versikulo 5, Pastor. Basa, Pastor. Before tayo go sa second point. Nagingon diri sa Cebuano, itugyan ang tibuok mong kinabuhi sa Ginoo. Salig kaniya ug tabangan kaniya. Pagmingka ka itugyan ang imong tibuok kinabuhi sa Ginoo, pasabot ana, kumain ang Ginoo nga buhi ini, mo na siya pagtugyan. Kumain ang Ginoo nga gunitin ni pagayo, mo na siya pagtugyan kay. Pagmingka itugyan, let God rule over your life. Amen. Tagay ang Dios og oportunidad nga manguan gani ka ganing maghari sa imong kinabuhi. So pag may nang Ginoo nga buhi ini, buhi ani mo. Pag may nang Ginoo nga gunitin ni. So mo na pagtugyan. Dayon unsa may buhaton sa Ginoo pag imo itugyan imong kinabuhi niya. Og tabangan ka niya. Unang Korinto 3:6, Pastor. Ningon diri sa Cebuano, ako si San Pablo ang nagtanom o si Apolos ang nagbisbis, apan ang Dios mao ang nagpatubo. Okay. Nga naman tang di mo salig sa Dios nga siya maday mo patubo. Siya maday mo hatag, no? Bisan pag unsay ihatag aning kalibutan nimo, bisan unsa pay itudlo ang aning kalibutan nimo, at the end of the day, ang Dios may mapatubo kanimo. Siya may mo decide when, where, and how. Amen. So, aritas ikaduhang punto, Pastor. Nga naman, i-withhold sa Diyos ang imong mga gusto because you must give cheerfully. Dapat muhatag ka nga, malipayon. Amen. Dapat kung muhatag ta, dunay kalipay sa sulod, kanato, kay dili tanang nihatag nalipay sa ilang kasuluran. Basta mi ka nga, maging hatagon biya ko, Lord, maging hatagon lagi ka, pero puros po ka bagulbol. Manghitagon biya ko, Lord, maging hatagon lagi ka, pero puros po ka pangkwinta. Kay kung ang tinuod nga naghatag malipayon, sayang paghatag, naguna siya, di na siya magkwinta, di na siya magbagutbot. Paghatag-hatag. Amen. Whether na-appreciate ka sa imong gitagaan or wala, malipay ragyapon ka na. Basa, Pastor, sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Nagingon diri sa English, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Okay. So sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, ngingon diri, and God will generously provide all you need. Ang Dios magahatag sa tanan nimong panginahanglan, no? Generously. So kung may kang generously, gawas-awas gini. Amen. Kita ko nig mga post sa social media nga muna ilang mga kuan ba nga ganing mga life verse nga ang Dios maghatag nila sa tanan nilang panginahanglan. Pero kung ima siyang basaw sa verse 7, before ka moadto sa verse 8, moagi sa ka sa verse 7. Yun sa man ang verse 7. You must each decide in your heart how much to give. Ikaw mo'y mudesidar kung pila imong ihatag kinanggikan sa imong kasing-kasing. And don't give reluctantly or in response to pressure. Ayaw paghatag nga nagmugot ka, nagagahi-gahi ka, or nihatag ka kay na-pressure lang ka. Nihatag ka kay napugsan lang ka, no? Kay ingon diri, for God loves a person who gives cheerfully. Amen. So, muna paabot sa verse 8, yan at sa verse 8, and God will generously provide all you need. So, before pakatagan sa Diyos sa imong panginahanglan, yan na diri sa verse 7, muhatag ka nga wala kay pagulbol, nga wala kay kaguol, nga wala kay pagkwinta, muhatag ka nga nalipay. Usa kanya tagaan sa imong tanang panginahanglan. Amen. Mo ding wala ko katagay pa, Pastor, kay bagulbulan man mo na siya. So, atong i-learn. Mo na niya na diri jud sa verse 8 nga, sa verse 7 nga, you must each decide in your heart how much to give. Mo nang ayog hatag ko petan nagkinahanglan niya. Nga kinahanglan sa 1,000 niya.
Pag ang imong mahatag sa imong kasing-kasing is 500 agad, ay gihatag ang 1,000. Kaya ang 1,000 nga nihatag ang anak kay pagbagulbol, pastor. Bisan to dog nihatag ka, pero dili na siya kwintaon sa Dios. Kaya ang gaingon diri manggod, God loves a person who gives cheerfully. Wala naman tun ka nalipay sa 1,000. May mga na lang ka 500 nga na kay kalipay or kagaan sa imong kasing-kasing. Kay kwintahon pa to sa Ginoo nga ay kani nihatag na siya. Nalipay siyang gahatag. Lakansi ka. Di ra ba listen to this mga igsoon ha nga namati karon dia kani siya nindot kay ni siya nga kuan. Nindot kay ni siya nga pagtulunan. Wala galantaw ang Dios kung pila ang imong ihatag. Ang iyang gilantaw kung malipayon ba kang nihatag. Amen. Kay tanan nimong gihatag sa laing tawo gikan na pud na niya. Amen. Pastor Christian? Ano yung masuldaron, Pastor Christian? Nindot kayo ba nga masabtan na to nga sa diya day nga muhatag ta. Ano na kasing-kasing ba? Kay nakita man gud sa Dios kung tinuod ba gud kang nihatag. Kay basing kay napugsan ka kay nakatag na ka og 3,000 ba, 5,000, no? So, nakita niya ba nga kung pila imuhang nasim kasing-kasing ang gusto nimong ihatag, kana naside siya nga kani malipay ning nihatag. Ako ning tagbuon niya mga panginahanglan. Hallelujah. Nakanindot pa jud pastor. Inani mga igsoon na what I love about God is dili siya mopugos kung pilay mong ihatag. Iyang gilantoy mo jud kasing-kasing. There was even a time that Jesus saw a Pharisee and an old woman nga nihatag sa Dios sa templo ba. Pagkakita ni Ginoong Jesus sa Pharisee nga Pariseo nga nihatag og dagko gito iyang gihatag. Dako gito iyang gihatag. Then katong Pharisee nihatag siya because napugsan siya pa. Pero dako iyang gihatag. Dayong katong gulang iyang gihatag is sinsilyo ra. Pero ang gulang kay paghatag niya nalipay kay siya nga nihatag sa Ginoo. Nalipay kay sa kablo kanyan insa si Jesus insya nga sa mata samahan nalipay ang amahan aning gulanga. Wa siya nalipay atong dagkog gihatag. Munang train yourself mga igsoon nga pagmuhatag mo na joy kalipay. Amen. Kada pang pagmuhatag mo nga sige imuha na bahalag imo pa kung balusan or dili. Imuha na. Kay usay man gud pastor, mo na magduwa-duwa taghatag pastor because we want something in return. Always remember, yan na ang Bible, mas nindot gani tabangan tong dili ka kabalik nimo og tabangan naman pastor. Ang Dios mo'y mobalos nimo. Amen. Kay ang Dios magud makiangayon. Imagine na ha, kung muhatag kaniya balusan ka mo, ginungan pa man kung balusan nga gibalikan naman kaniya. Pero kanindot kung mutabang ka or muhatag ka sa mga dili ka balus nimo, pastor, kay ang Dios mo balik nimo niya. Ang mindset mangud sa Dios pastor is harianon. Pag may kang harianon, pag mobalo siya nimo mas labaw pa sa imong gihatag. Amen. Di ba? Amen. Malamon, di ba? Ay na dapat ang ang mentality na to. Pag muhatag ta, dapat na atay kasing-kasing nga malipayon. Amen. No? Anything that we do should reflect to our God. Our God is generous. Ang atong Dios maging hatagon. So, when we do the act of love, we must give it with a joyful heart. Ang tinuod nga tao nga nahigugma or nahigugma sa paghatag, muhatag nga naikalipay siya kasing-kasing. Kay sama sa Dios, sa dihang nihatag siya diri kanato, iyang kalipay walay kabutangan. No? Ang pinakadakong gihatag ni Ginoong ay sa ato ang Dios is si Ginoong Jesus. Amen. He didn't spare His first son para lang kita maluwas. Para lang kita diba tanawa? For God so loved the world that He gave His only Son. So paghatag sa Diyos iyang anak, ang iyang motive, ang iyang nasa iyang kasing-kasing is love. Amen. So daghan ang naluwas. Kay kung ang imuha di ay kanang ang imo bang motibo ba sa imong paghatag is gugma, daghan ang matabangan mo nang ganahan ang Dios pastor nga pagmuhatag ta natay kalipay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sige. Arita sa ikatulo nga punto. No? Nga namang dili ihatag sa Dios ang imong gipangayo niya. Ikatulong punto, because your motives aren't right. Ang imong mga motibo sayo or dili insakto or dautan na imong motibo. Sige.
James chapter 4 verses 2 to 3. Please read it, Pastor. Ningon diri sa English. You want what you don't have, so you scheme and kill to get it. You are jealous. You're jealous of what others have, but you can't get it, so you fight and wage war to take it away from them. Ningon diri sa 3, ningon diri. Yet you don't have what you want because you don't ask God for it. And even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. Sa mo masultiaron, Pastor? Kanang ningon diri, Pastor, nga sa diya nga ganahan ka, imo siyang pugson, or iyang give ingon diri nga imo na lang siyang patyon kay gusto nimo makuha ang naa niya. Diba? So, yun diri, because your motives are all wrong. Ang imong motibo sayop. No? May lano nimo mga igsoon nga ang tawo, iyang motibo sayop. Kay ang iyang pagpangayo, dili gyud Dios nun or dili gikan sa Dios. No? Ingon diri, You want what you don't have, so you scheme and kill to get it, no? Mupatay na lamang ka para makuha nimo imong gusto. Ha? Mubuhat na lang kag mga dili maayo para makuha nimo ang gusto. Ingon dere, you only want what will give you pleasure, no? And pinaka dangerous ani, Pastor, ani ba? Mga kaigsunan ko nga namati karon diya. Kung muhatag gani ang Ginoo niya, ikalipay niya nga muhatag niya nimo katungod nindot ang imong motibo, nindot kay na siya nga paghatag. Pero 9 times ba nga mangayo ka sa Ginoo niya, sayop ang imong mga motibo niya, mo nang Ginoo, sige, yatay na nila, kuyaw kay na, Pastor. Kaya nga naman nakita na sa Ginoo sa unahan unsay kadangatan nimo. And sometimes, ihatag na sa Ginoo, Pastor, it's because namugos ka. Namugos ka. It happened in the time of Israel. Katong time ni Propeta Samuel. Nga ang mga tao sa kaniadto sa time ni Propeta Samuel, gusto nila nga naslay hari. Kaya nasuya sila nga ang ubang mga nasod na hari, sila wala slay hari. So, ingos lang, tagay mighari, tagay mig physical nga hari kanang buhi, dili pare ba na ubang mga nasod ba na yung mga hari tagay mi. Yan ang Ginoo nga dili dapat nuntas lang mangayo, kay ako ra ang hari dapat sa Israel. Mamugos man gid sila. So niya na ang Ginoo, ingna sila Samuel nga pag ilag yung ipugos ilang gusto mo ni mahitabo sa unahan. So nindot kay kang Ginoo ba nihatag og warnings nga pag namoy hari, ang inyong hari mo ni buhaton. Okay ra ba ninyo? Anya naman lang, ay okay ra. Tagay ra jud mig hari. Ay to ra. Then yang Ginoo, sige. Kay namay ginatawag nga permissive will. Kana ganing kabubuton sa Dios nga iya na lang gi-allow kay because namugos ka. Pwede ko na ako sa una. Di po ko mo layo na lang po sa akong kaulingon. Gusto jud ko, hala jud ka na. Paningkamot jud, Jose. Hala, jud katulgi, paningkamot jud nga makuha jud nimo imong gusto. Kay gusto ra jud ka nga imurang pleasure, imurang gusto karong nga moment. Di. Unahan, guba-guba ang kinabuhi da, merisi. Na, kay kuan man, gahian mag-ulo. No? So atong tayo mga Israelita, mga igsoon, kitagaan ko sila hari. Pero grabe ang ilahang kuan. Grabe ila slave gud sila. Nahimo gud silang mga ulipon. No? Sometimes even if how beautiful the things you want, even if you truly need it for God's kingdom, but at the end, God knows your motives. Bisan pag nindot ang imuhang gusto kay nindot ka mga plano, pero kung sa'yo pang imong motibo, dili na ihatag sa Dios. Pero ang pinaka-dangerous ani kung iyan na niyang ihatag. Niya sa'yo pa imong motibo, kuyaw-kuyaw na sa unahan. No? So, kinahanglan mga igsoon sa matag karon ug unya. Maybe the whole point of this a word karong buntaga kahapit naman ta mahuman.
Kana bang before ta mangayo sa Ginoo, kinahanglan makabalo ta ba unsay purpose ngano nang atong ipangayo. And kinahanglan ang purpose nga atong gunitan is kana gining para sa uban, para sa ikayo sa uban. It's so easy to ask God for something that will give us goodness or that will benefit us. Say na kay na, Lord, tagay ko car. Tungod kay gusto ko nga mag-travel nga di mo kumulanan. Dili ra kay Panginoon Ginoo. Lord, tagay ko kuan. Kay kada bang maka-benefit ka. Say na kay na. Pero usay man ang Ginoo, nak ganahan ko nga mangayo ka para sa uban. Amen. Kay dia makita nako na nga ang imong kasing-kasing liwat nako, because every time God gives, He gives for the welfare of others. Mo gani kasing-kasing sa atong Dios nga pagmuhatag siya or pag naa siya butang nga madawat niya, ganan siya nga kaniyang madawat ikayo sa uban. Amen. Nang mo ni kasing-kasing sa atong uban. Saya na kay pastor nga mga sa Dios nga tungod kay mabenepisyuhan ka sa imong ipangayo. Pero the whole narrative changes when you ask from God and it gives benefit to others. Lord, tagay ko kaalam kay gusto kong mutudlo sa uban. Lord, tagay ko aning butanga, Lord, because ganan ko ipagamit ni siya diri. No? Lord, tagay ko ani, Lord, kay ako ni siyang gamiton, Lord, para isibya imong mayong balita. No? Pag mo na imuhang buhaton, so dili lang kana mo ihatag sa Dios, mas labaw pa sa imong ipangayo, pastor. And it happens in the time of Solomon. Remember Amen. Solomon? Amen. Si Solomon, iyang gihalaran ang Dios og 1,000 ka baka. Kay nagkinahanglan siya, kay imagine ha, Solomon at the age of 12, at the age of 13, gainan siya sa Dios. Okay, Solomon, kay hapit naman mamatay imong papa, mamatay mong gini siya, si David. So ikaw mo yung sunod ani nga mohari. So pag andam na, imagine ha, imong edad 12, 13, 14 niya. Pandam mo na kas Ginoo. Kuyawan Solomon. Kuyawan siya. Imagine na Israel that time, millions of people. Yeah, at the age of that, at the age of 13, 14, or 15, gina na ka nga dumala og millions. No? Di na lang ta malayo, pastor. Daggan kayong gustong dumalag mga tao ba? No? Next Monday na magiging ang election, pastor. Pero the question is, are there motives for the welfare of others? Ha? Because if dili ganina inana imong motibo, sultian ti ka. This is a warning. Di gud manindot ang imong kinabuhi. If your motives aren't godly, your life will be miserable. I tell you. Do not ask for something that you're not ready. Do not ask for something that your motives are wrong. Spider-Man once said, with great power comes with great responsibility. The higher you go up, the greater your responsibilities are. So be careful. Kaya kung dili na nimo matarong og manage, mubalik na nimo. And watch out kay dili nindot ang mahitabo. No? So katong si Solomon, giingnan siya sa Dios ato nga ay nihalad siya us 1,000 kabaka sa Dios. Kuyawan siya kay mo dumala siya teenager pagbiya siya. Yan ang Dios, natandong ang kasing-kasing Dios. O Solomon, yan ang makagalad-halad og kuan. Gipadamgo siya ba? O gusto 1,000. Unsa man imong gusto, Solomon? Murag natandong man jud ko sa imong gihalad. Unsa gusto ka ging harian? Gusto kag kabtangan? Kay tagaan tikaw. Kablokan sa gisulting Solomon pastor, ingon si Solomon. Taga-ikog masinugtanon nga kasing-kasing aron sa pag-alagad sa imong katawhan. Kinsa may makaalagad sa inani kadaghan nga tawo. So ang kasolomon wala siya kakinahanglan og bahandi, wala siya kakinahanglan og gahom, kakinahanglan siya kasing-kasing nga masinugtanon nga madumala niya pag-ayo ang katawhan. Unsay gibuhat sa Ginoo pastor? Ingon ang Ginoo, kay mao na imong gipangayo, mas tagaan pati ka og labaw pa ana. Amen. Nindot. Careful of your motives. If gusto ka nga tabangan ka sa Dios, if gusto ka nga bubuan ka sa Dios sa imong mga panginahanglan more than what you asked, make sure that your motives are correct. No? And always remember mga igso, hindi nimo pud ma-charge ang Ginoo kay makita gyud niya ang imong kasing-kasing. No? Amen.
Hallelujah. Praise Conclusion na ta. Ano? Sige, before tayo conclusion, Pastor, I need some of your reflection, Pastor. Sa ako nasabtan, Pastor, about dito, no? Nga, kung unsa kay atong mga motibo, dapat yun nga malinyada gyud sa pulong sa Ginoo ug malinyada gyud sa katuyuan sa atong Ginoo kay basin niya ang atong motibo mo pay makaguba sa ubang tao or makaguba nato. So moabot ang time nga hatagan ta sa sakto nga ihatag gyud na sa Dios diri kanato pinaagi pod niana nga ang atong kinabuhi dili makag-ingon-ingon, dili makaguba-guba ug dili makaapekto sa ubang tao. Pastor. Wow. Very short and kuan kayo. Maunod-nun kayo, no? Sige, conclusion na ta, Pastor. Kalasiti na. I'm praying ang mga namati karon sa ato ang radio and also sa naglantaw sa atong live have really learned so much ato ang kuan ka ng gisgutan karong buntaga, no? So, conclusion. When we asked our desires from God, God says yes, no, or wait. Tuluran na yung tubag. Oo, ako na ihatag. Ayaw. Or ulatra. He says yes because you are ready to take it. Ngayon siya nga, yes, ako na ihatag na kay tungod andam na ka. Ngayon mo na siyang madawat. He says no because it's not right for you. Matod pas line ni Tony Gonzaga, God will destroy your plans because He knows that your plans are going to destroy you. So sometimes God will say no because it's not right for you. It's going to destroy you. It's going to, matod pas imo ang gingon, Pastor, ikadaot sa unahan. And God says wait or iyang i-withhold because He wants you to be ready when you receive it. It's a matter of readiness sa imong batapit. Andam ba ka? Pangutana ang Ginoo mga igsoon, kung sadyang nangayo kaniya, andam ba ka nga madawat ni? Or kung nakay specific ang ipangayo sa Ginoo, pangutana sa ubang tao, kung naakoy peta nakay ipangayo nga anak, kung nakay na unsa may imuhang kuan, unsa may imong mga struggles, unsa may dapat na akong makatunan kay para pag nakoy anak, kablo na ko unsa na ako paghandol kay bason gusto ro ka sa idea of anak pero you're not ready for the responsibility nga part. No? Amen. No. Mura na ko gusto nga na kay uyab pero paabot na dito galisod magay kag palit og mga panginanglan nimo nya naguyab-uyab pa ka, nagminyo-minyo pa ka pagpundo. May pa maglana kag putot. No, na ba mga igsoon? We have, I mean, this is not to kuan ka na ganing to bully or to mock your desires, but this is a wake up call sa matag usaba nga unsa maging motibo ngano ka na ngayos Ginoo na nga okay ra man imong kinabuhi ron, sakto ra makagsildo makakaon naman ka ano man ka na ngayon, what is really your motive? Kaya kung imong motive para lang sa imong kagalingon, sultihan di ka undaot ka na sa unahan, no? Therefore, God withholds because He only wants nothing but the best for you. Dili niya ihatag din, Pastor, kay tungod gusto niya ang pinakanindot alang kanimo. Hallelujah. Daghang salamat mga igsoon. Daghang salamat, Pastor Christian. Daghang salamat po, Pastor Jose. No? Nalipay kayo may mga igsoon nga duyog mo kanamo sa mo ang daily devotional for today, for this Monday. I'd like to greet my uyuan. Ako ang Uncle Dindo Gara. Good morning, Uncle. Salamat sa sag naulahi lang kagamay, pero dili jud kamay dako-dako gyud kana matas third point. But you can watch this live, no? You can watch this live. You can replay this after this one para mas soap ginatong ato ang kuan kanang pulong sa Dios. Hallelujah. And see you next time.